Hello mga kaibigan, magandang buhay. At ito, meron akong i-share sa inyo. Meron tayong gagawin ditong Astron 32 inches LED. Ayan. Ito ay walang power. At binuksan ko na to. Chichikapin natin kung anong naging sira nito. At halika, tingnan natin. At isasaksak natin. Ito yung kanyang pindutan. Nasaan na ba yung ito? Saksak natin. Ayan, nakasaksak na siya. Nakakabit na yung kanyang power cord dito. So kung makikita nyo, talagang wala siyang power indicator. Antimano kasi pag sinaksak mo to ang TV, meron siyang power indicator. O kaya naman pagkasaksak mo, automatic na siya mabubuhay. At ito ay walang power switch na on and off na toggle. Yung ibang TV kasi meron eh. So, ayan, kahit pindutin natin yung power, ito, power nya, ayaw pa rin. Hindi lang dinala ng customer yung yung remote control at nawala raw. So, tingnan natin. Ayan, ito nakasaksak na, no? Ayan, kung makikita nyo, itong aking digital tester, tingnan nyo na lang to. Ayan, so ito yung kanyang power supply. Ayan, meron naman siyang palatandaan eh. Ito ang secondary, ito yung primary. Tignan muna natin kung pumasok yung power dito sa kanyang capacitor, yung kanyang sa power. Ayan, negative, positive. So kung makikita nyo sa tester, ayan, meron siyang 323. Ibig sabihin pumasok na yung kanyang power So by the way nga pala mga kaibigan, ay ito ay para sa mga newbie lang. Sa mga master dyan, alam na to. Halika, sundan ninyo ako kung anong sira nito. Ayan. So dito, ito yung kanyang regulator. Ito, punta lang tayo dito sa ground. Tingnan natin kung pumasok sa regulator nya. Ito, meron din siyang 323 volts. So pasok siya sa kanyang diode. Ito, meron din siya dito sa mga resistor. Oops, meron din siya doon sa output pala ito ng resistor. Yan, meron siya. Yun yung kabila, yung input. Dito naman sa kanyang line meron din. Ayan,
So sa makatuwid yung kanyang kanyang primary, meron siyang power ano. Dito naman tayo sa secondary, tingnan natin kung may output siya. Ground natin ito dito sa yan, pag-ground tayo dito sa kanyang ito. Dapat may 12 volts itong regulator na to eh. Yan, tingnan natin. So wala siyang output. Kung makikita nyo sa tester, ayan oh. Dapat yan meron siyang 12 volts. Sa mga diode naman wala rin. Ayan, wala rin. Wala siyang pumapasok dito. Dito sa kanyang backlight wala rin. Ayan, wala. So sa makatuwid, dito tayo magpo-focus sa secondary ano. Ayan, okay. So patayin muna natin, bunutin muna natin. Ayan, pagka ganito mga kaibigan ay pag ako nagto-troubleshoot nito at binunot ko na siya at meron na-stuck na voltahe dito sa kanyang main filter capacitor, tingnan natin. Ayan, meron siya, lakas niya no, 319/18. yan, meron siyang ano, may naka-stuck siyang voltage. So pagka ganun mga kaibigan, pag nag-i-stuck ng voltahe itong kanyang main filter capacitor, talagang ano siya, may sira siya. Ayaw lumabas dito sa kanyang secondary. Maaring sira yung kanyang regulator. Tapos meron siyang MOSFET din dito, yung pinakang IC niya. Ayan oh, to. So ang gagawin muna natin din eh, dito tayo mag troubleshoot sa kanyang secondary ano. Sa secondary tayo mag troubleshoot, dahil sa primary niya wala siyang problema eh, ayaw lang lumabas din eh. Maaring merong shorted dito sa mga diode, yan, sa capacitor, o kaya ay sa mga regulator din niya, at saka din sa mga kanyang AC/DC. Ay saan yun, meron niyang AC/DC dito eh. Ito yata, ito yan. So sa mga newbie, pag mag troubleshoot kayo, kailangan muna nating shorted yung kanyang main filter capacitor. I-discharge natin ito para ano rin to, nakaka-shock din to eh. Tsaka pag nag-short yan malakas, baka may maapektuhan pang iba. So kailangan muna nating discharge yan. Okay, ayan. So tingnan natin kung meron siyang na-stuck pang voltahe. So ayan, kung makikita nyo wala na siya, 2.3 volts na lang.
wala na yan, mahina na yan. Ngayon saka tayo magto-troubleshoot. Titingnan muna natin kung merong ano to, kung okay yung kanyang backlight. Bunutin natin. Ayan. Tapos tingnan natin kung okay yung kanyang backlight. Kukuhain ko lang yung aking ano, tester, backlight tester. Ito. Yan, saksak ko na. So titingnan natin kung meron siyang ano, sundutin lang natin doon ng ano. Yan. Dito tayo. Wala. Walang response sa backlight. So maaaring sira rin yung backlight nito. Ayun, sira din yung mga backlight. May sira din to sa backlight, ayaw siyang umilaw. So ngayon magto-troubleshoot pa rin tayo dito kung ba't napumbi yung backlight na yan. At itinihaya ko siya kasi kanina napansin ko parang meron eh. Testingin ulit natin. Ito. Saksak natin. Ayan. Op, TV pala yun. Pala. Ayan. Ayan, pag masdan niya yung ano ha, itong screen. Ayan, napapansin nyo buo pala yung kanyang backlight. Ayan o, ayan o, may ano siya, hindi lang gaano makita. Ayan o, may reflect o, kung makikita nyo yun. Ulitin natin, tingnan nyo mabuti. Ayan o, may reflect siya. Okay yung backlight nya. Hindi lang natin makikita kanina dahil gawa ng parang yung likod may cover eh. At ito troubleshoot naman natin yung ano, troubleshoot naman natin yung board.
Ngayon naman ay ating ito troubleshoot ang secondary. Dito sa primary wala tayong problema dahil pumapasok yung kanyang voltahe dito sa kanyang regulator. Okay naman ito, switching regulator, yung MOSFET nya. So iset natin ito sa buzzer, itong tester. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung may shorted na diode ito. Okay pa to. Ayan. Naka forward bias ya. Ito yung positive. Tapos negative. Okay pa to. Ito namang isa. Okay pa rin. Okay. Ito namang isa. So ayun, parehas yung shorted dito, parehas may buzzer tigkabilaan. So sira ito. Ngayon hahanapin natin kung bakit ito nasira at ating check upin itong capacitor na to. Ito yung filter capacitor ng sa backlight na yan, ipapunta na ng backlight din. Yan, nakikita nyo ito. Huhubarin muna natin siya, tanggalin muna natin. Tanggalin natin ng tornilyo. Ayan. Gamit itong aking ESR. Tingnan natin kung may shorted na capacitor. Mas gusto ko kasing gamit ito pang testing ng capacitor para siya accurate kasi ito Ayan. Kakalibrate muna natin siya. Ito. Okay na yan. Kung nakikita nyo yung ilaw na yon, pag yan ay tinester ko sa capacitor at umilaw yan, ibig sabihin na shorted yung kanyang capacitor. So ito, tingnan natin. Shorted shorted itong capacitor na to, itong isa kaya. Itong isang ito. So okay pa itong isa. Dito lang naman yan sa capacitor na to. Itong dalawa. Ito kayang isang ito. Ito. Tingnan natin. Baka mamaya shorted rin yan. So hindi naman nasa siya, nasa good. Tsaka may indicator ito kung ilang farad yung capacitor. Makikita mo na rin siya rito kung good pa. Yan, may mga guhit siya. May guhit na pula,
guhit na dilaw, may good, compare bad. So okay naman itong tatlo, maliban lang dito sa isang ito, pag tinester mo siya shorted. Ayan o, umiilaw siya o. So papalitan ko itong capacitor na ito tsaka itong diode na to. Ano, maghahanap lang ako sa mga lumang board. Ang gagawin muna natin ay papalitan natin ito ng ano, hindi, tatanggalin ko muna yung nakita nating shorted rito. Ito, baka kaya nagsushort din yung kanyang filter capacitor, gawa ng baka nga shorted dito. Tatanggalin muna natin, pero nakakita na ako ng ipapalit dito, itong diode na ito tsaka yung kanyang filter capacitor. Ito, dito ko na lang kukunin, wala akong makitang ano. Ito naman sira na rin kaya pwede kong kunin yung capacitor nito, parehas naman ang value. Tapos meron ako ditong diode, pang ano talaga to para sa mga output ng ano, itong diode na ito sa mga backlight. Ang number nito ay ano, ay itong nakalagay din ang number nito ay SB5200. Ito naman ang number nito ay SR5200 din siya. Mas mataas ito dahil ito ay nasa 100 to 200 volts. Samantalang yung papalitan ko nasa ano lang siya, 50 to 100 volts. Pero ano, parehas siyang 5 ampere. Mamaya tatanggalin muna natin to. Tatanggalin ko lang yung diode. Testing ulit natin itong diode dito. Ayan o, shorted talaga siya. Papalitan na natin to. Ito na bang kanyang ano, testerin din natin. Lagay natin sa times 1K. Ito, testerin natin itong kanyang ano, capacitor na trace natin shorted. Tingnan natin kung shorted talaga. Sana yun. Ito. Balik naman na. Kabila. Hindi talaga ako satisfied din sa tester na to. Mas maganda pa rin yung ito, itong ESR. So try uli natin.
Ayun, nawala nga yung kanyang short. Ayun kung makikita nyo, hindi na siya nag-short. Itong kaya ang kabila. Nawala nga. So, yun. Ito lang ang ating papalitan. Yung tinanggal kong diode. Ito ay ang specification pala nito ay, ang pangalan pala nito ay yung Schottky diode. Tingnan nyo na lang sa data sheet. Pero ito ay Schottky diode. Nakasulat yan din ayan Schottky diode 5 ampere 200 volts DO15. So papalitan natin ito. Kuha tayo ng isa. Ito. Tingnan ito muna yan. Ito ay testerin ulit natin yung kanyang filter capacitor nya kung shorted pa rin. Ayun, kung makikita nyo yung ESR, wala na siyang okay na yung kanyang filter capacitor. Kahit itong isa okay na rin. Okay. So ikat muna natin ng video at ibabalik ko lang siya bago natin testingin. Okay, masyado kasing haba na yung video natin. Ayan, at kompleto na. Nailagay ko na yung kanyang supply ng LVDS dini sa kanyang panel. Yan, pati yung kanyang power button. Wala kasi itong remote control okay na siya. Naikabit ko na yung kanyang backlight. Ito, bago na yan. So isasaksak natin ngayon. Tingnan natin kung magkakailaw to. Okay. Ayun, kita nyo mga kaibigan, nagkailaw na siya. Ayan ngayon ipapower naman natin. Yun, kailaw na So silipin naman natin kung meron na talaga siya. Ayun, meron na. Okay na to. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mga subscriber ko dyan, lalo na kung halimbawa sa mga newbie lang to ayun, sa mga master hindi na ay alam na nila to. So ganun lang ako mag troubleshoot. Susundan nyo lang ginagawa ko at siguradong may matututunan din naman kayo kahit pa paano. Okay, patayin muna natin. So maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, sa mga baguhan dyan, mag-subscribe kayo at
marami pa tayong mga i-upload na video para may matutunan naman kayo kahit paano. Okay, salamat, shout out na lang sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood.